At dito po mga kaspiro ay meron tayong isang bisita na isang Koreano. Dito po ay pinapa-shoutout ko siya. Sabi niya ay I'm shy. Sabi niya nahiya daw siya. Kaya hindi na natin pinilit. Nag-message po ito mga kaspiro sa page namin. At sumama ito sa atin sa spearfishing dahil sa malayo yung paglalakbay. Naabot kami na mahigit 1 oras. Dito po ito sa Karatong, Romblon, Tablas ang spot na to. Ayan, nagre-ready na po siya. Pinabihis namin siya at yung kanyang wetsuit ay 1.5 na wetsuit. Mga kaspiro, first time niya na mag free dive, mag spearfishing, kaya lahat po ng paraan ay ginawa namin. Pinasuot namin siya ng belt at niready namin lahat ng gamit niya at kinausap muna siya ni Master Kyle. I-briefing muna siya ng maayos. Buti na lang magaling yung taga-briefing natin. Nakausap niya ng English. Magaling siya mag-English mga kaspiro. At ang nagbi-briefing niyan ay si Master Kyle. Lahat ng technique ay itinuro ni Master Kyle at nakikinig naman siya. At yun na nga, magsisimula na at bumaba na sila. Mga kaspiro, nag-isip kami ng lahat ng paraan kung paano namin ito mapalubog, kung paano siya makasisid. Ang isa lang po na inisip namin na pinakamabisang paraan para sa matuto o para sa makasisid ng malalim. Kung paano kami nagsimula noon, hindi pa kami sumisisid ng malalim, yun din po ang itinuro namin sa kanya. Pwede rin po itong pagkunan ng ideya ng ibang mga beginner at sa ibang bago pa lang para makakuha rin ng technique ng ganito. At ito na nga po yung una mga kaspiro. At ayun, pagsisid niya, nagantay ako sa lalim at paglubog ng kanyang ulo ay ayun, bumalik agad siya sa itaas. Kasi nahihirapan siya na mag-equalize. Tinanong namin siya, ang sagot sa amin ay suminya siya, masakit ang tainga niya, nahihirapan siya mag-equalize. Pero mga kaspiro, hindi po kami nagsawa na turuan siya. Lahat ng kumaraan ginawa namin. Nag-isip talaga kami ng pinakamabisang paraan para siya po ay makasisid ng malalim, para hindi naman sayang yung effort niya at saka yung effort namin na matuto siya. Kasi nabanggit niya sa amin, napanood daw niya yung mga video natin at na-inspired siya. Ayun, pinahawak namin siya sa bato para maramdaman niya na nag-i-stay siya ng matagal sa ilalim. Ayun, hawak siya ng saglit tapos aahon siya sa taas. Pero dito lang po muna kami nagsimula sa 3 meters mga kaspiro. Matagal, mahabang oras po. Dinala namin siya sa pinakamababaw pa at kumuha nga po ako ng bato para hawakan niya, para hindi siya masyadong magagalaw bago sa magpailalim, para naman na makapag-stay siya ng matagal sa ilalim. Nag-abot ako ng bato kay Kyle at pinahawak namin siya ng bato. Buti na lang at si Kyle ay magaling din sa pagpaliwanag ng English at ayun, habang kinakausap niya ay naiintindihan naman siya. Ayun mo nang ginawa namin.
sabi ni Kyle kung anong ginawa niya, paghawak sa bato at nagstay sa ilalim, ay yun lang ang gayahin na tinuturuan namin. At yan na nga mga kaspero, at pinahawak namin siya ng bato at pinagawa namin sa kanya kung ano ang ginagawa namin. Dito muna namin siya pinagsimula sa mababaw lang para mapikiramdaman niya ng mabuti yung tainga niya, yung pag-equalize. Hindi muna namin siya pinasisid sa talagang malalim. Baka mamaya biglang pinilit niya at mabutas yung eardrum niya. Ayun, talagang yung balance niya, lumulutang yung katawan niya, galaw siya ng galaw. Kaya hindi rin siya makapag-stay sa ilalim ng matagal. Ang nakalimutan lang namin dito mga kaspero ay yung pagsisid niya, yung tanggalin yung snorkel niya, yung snorkel pala, tanggalin sa bunganga niya. Kaya dito lang namin napansin ni Kyle sa video na to na hindi pala niya tinatanggal, kaya lumalabas yung hangin. Ayun mga kaspero, dapat kasi niyan tanggalin po yung snorkel. Ayun lumalabas yung hangin kaya nabawasan yung hangin niya. Kaya sa susunod, sabi niya babalik daw siya. Ang ganda raw ng pagkakataon at pinagtiyagaan namin siyang turuan. Pero babalik daw siya, sabi niya, nag-message siya kay Kyle. Kaya sa susunod, pag nagsisid kami uli ay patatanggalan namin yung, bago siya sumisid, patatanggalan namin yung snorkel sa bibig niya. Yan, hindi talaga namin sa pinagsawaan mga kaspero. Umabot kami ng 3 oras na pinagtiyagaan namin. Hanggang sa, ayan mga kaspero, sumisisit na siya. Talagang gusto niya talagang matuto siya sa ganong kadaling oras. Ayun. Kahit yung paggamit nga po ng pins, hindi pa masyado siya. Tapos umiikot-ikot siya, hindi pa siya makabalance. Talagang ang sa amin lang, pinagtiyagaan talaga namin siya hanggang sa nakasisid siya ng medyo malalim. Tingnan nyo ito mga kaspero. Yan yan ayun na. Umabot na siya. Maabot na siya mga kaspero ng 8 meters. Galing. Kaya kami na nagtuturo at siya rin na tinuturuan, tuwang-tuwa siya sa ganung kabilis. Mga kaspero, hindi naman po kami profesional para magturo po ng ganito. Ang sa amin lang, ito kasi yung hanap buhay namin, kung paano kami nagsimula. Yun din po ang na-share namin dito sa bisita namin. At kinausap siya mabuti ni Kyle at siya naman ay nakikinig. Nakumbinsi naman namin siya. Ito po kasi ay hindi naman talaga free dive. Kung free dive kasi ay marami ka pang pagdadaanan, tutsuri ka pa, tuturuan ka pa ng husto. Dito naman sa amin ay nagturo lang kami base doon sa experience namin sa ginagawa namin. At dito mga kaspero, tingnan niyo pong mabuti. Dito na ako nag-antay sa ilalim. Malalim po yan. Ayun nakikita niyo po siya. Habang sumisisid, nagre-relax. Ayun, nakaabot niya sa ilalim. Biruin niyo po yan. Galing. Believe din kami sa taong ito na sa niya, sa sarili niya, seryoso talaga siya na matuto. First time po na ginawa namin ito. Ayun, kinausap siya uli, briefing uli. Maraming itinuro sa kanya si Kyle, kinausap siya ni Kyle sa salitang English at gusto nga namin ipa-experience sa kanya kung paano po humawak ng spear gun. At
Yun po kasi ang gusto niya, na matuto, makapana siya ng malaking isda. Pero sa pagkakataong ito, dahil yung lugar na to hindi naman talagang maisda, lalo na at ganito kababaw, ay gusto lang namin na iparana sa kanya, ipa-experience sa kanya yung paghahawak ng spear gun. Itinuro mo na ni Master Kyle kung paano magkasa ng rubber, paghahawak ng spear gun. Ayun. Sling lang po na spear gun ang pinagamit namin sa kanya para madali siyang ikasa. Ayun. Ayan mga kaspero, nakakasa na po yan. At ayun nga, interesado nga siya, oh. Tingnan niyo mga kaspero. Pag tinignan mo, talagang gusto nang pumana ng giant trevally. Sa forma pa lang niya eh. Kaso nga lang, hindi mangyayari yun kasi sa napakababaw na lugar at saka hindi naman talaga may isda. Ayun mga kaspero, tinanggal muna ni Master Kyle yung rubber at gusto rin namin na matuto siya kung paano kumasa ng spear gun. So pagkakaalam talaga namin ni Master Kyle ay kayang-kaya niya ito kasi sa laki ng katawan niya ay makakaya niya, pero ilang try and try siya, kahit anong turo namin ay hindi niya nagawa. Mga kaspero, dito natin malalaman na hindi pala sa palakihan ng katawan ng pagkasa ng spear gun, kahit itinuturo na namin yung technique kung paano ito ikasa, pero mga kaspero ay bigo siyang may sangat, kaya kami na lang din nagkasa ng spear gun. Ito na nga mga kaspero ang simula na pinahawak na namin siya ng spear gun. Ayun, parang professional spear fishing na siya. Ayun, sumisid na. Tingnan niyo mga kaspero, malalim na ang inaabot ng sinisisid niya. Ayun, talagang swabe yung pagbaba niya, paghawak ng spear gun. Eh kung marami nga lang talagang isda sa lugar na ito ay talagang makakapana siya. Ayun, pagkaahon niya eh talagang natutuwa siya, masaya siya, nakikita talaga namin na masaya siya. Ayun mga kaspero, ang inabot po ng sisid niya ay umabot talaga siya ng ng 8 meters. At siyempre mga kaspero, pinakita namin sa kanya, ako naman ang sumisid, pinakita namin sa kanya na magkasama kami kasi iba naman yung napapanood niya tayo sa mga video natin, at ito naman ay personal na kami magkasama. Ayan, medyo mabagal nga lang yung pagbaba namin sa ilalim kasi isang weight lang yung dala ko at siyang gumamit ng belt ko. Ayun, sinundan pa ako ni Master Kyle at nag-antay tayo sa baba, nag-ambos at
mga kaspero, ay meron naman tayong nadali. Kumana ako ng isang triggerfish at ito naman po ay hindi gaanong kalakihan. Gusto lang natin na ipakita sa kanya na ganon ang diskarte bago pumana. Tayo po ay nag-aambos, nagstay ng matagal sa ilalim at ayun, nakadali tayo ng triggerfish. At ito naman po ay balat lang ang tinamaan nito, pero at ito rin po ay hindi naman siya mamamatay dahil nga po sa balat lang ang pinatamaan natin. Ito mga kaspero, ayun, pinakawalan din natin. Ang bilis bumalik siya sa ilalim. Ayun mga kaspero, at siyempre tayo naman yung hahunting para meron tayong lulutuin, meron tayong iihawin. Dito naman mga kaspero ay nag-antay-antay tayo at halos yung nakikita nating mga isda ay maliliit lang, pero hindi tayo nawala ng pag-asa na tayo ay makakadali rin. At sa kalayuan po ay meron tayong natanaw na isang lapu-lapo, isang coral fruit na lapu-lapo. Ayun mga kaspero, nadali natin sa pool. Ito na nga yung unang isda natin sa pagkakataong ito. Medyo may kalaliman nga lang po yung lugar mga kaspero. Hindi lang po ito may kalakihan, pero masarap na rin itong lutuin. At ang sumunod nito mga kaspero ay nakapana tayo ng talakitok na hindi po natin nabidyuhan yung pagkapana kasi matagal din kami na nag-aambos at wala rin kami halos makitang isda. At surprise yung paglapit ng talakitok na ito, at yun nga, napana natin siya na hindi naka-open yung ating cam. At ito nga pong talakitok na to ay inihaw namin ito mga kaspero. At ito na nga po mga kaspero, pagkatapos naming papaahon itong talakitok ay naggayak na rin ng bawat isa sa amin. Inantay namin yung dalawang bangka kasi magkasama kami niyan ni Master Gabi, ni Master Danny at saka ni Master Negro. Bali 3 bangka po kami na maliit yung dala namin. At si Master Negro po ay nakadali siya ng King Mac, at yun naman ang hiniwa-hiwa namin at yun pang niluto namin. Yung bisita namin tuwang-tuwa sa napana nating talakitok. At ito na nga mga kaspero, King Mac po itong inihaw namin. Ayan, isang buong King Mac na hiniwa-hiwa, gumawa ng kinilaw. At saka ito na yung talakitok ko, yun nasa bindihado na yan, no?
Yan yung talakitok na pinana ko. At saka yung hiniwa-hiwa na yan ay King Mac na napana ni Master Negro. At ito naman yung kinilaw na King Mac, mga kaspero. At si Junjun Ramal, yung kuya ni Master Gabi, ang tumira niyan ng kinilaw. Magaling yan, mga kaspero, kasi isang cook yan sa restaurant. Ayan, mga kaspero, nagre-ready na. Saan na kayo? Pwede na kayong humabol, pumunta rito sa amin, kasi ang dami ng niluto namin, yung ulo tsaka ibang laman sinabawan namin. Ayan, mga kaspero, ang daming kanin, punong-puno yung kaldero, may sa pinggan pa, may sausawan, may kinilaw, may inihaw na talakitok, may inihaw na King Mac. Wow, ayan na yung Koreano, yung bisita natin, ready na. Yan, pinamigay ko na yung mga pinggan kasi yung Team Spiros ay nabuo kami. Ayan, si Master Gabi, hawak niya yung pinggan niya. Ako po ang namigay ng pinggan niya, at saka yung pinauna namin ay yung bisita. Ay, yung bisita namin para hindi siya mailang, saka para maramdaman niya na special siya. Ayan, hindi nyo lang po makikita lahat, pero buo kaming grupo na nagsalo-salo sa hapunang ito. Bagaman napagod kami buong araw, pero napawi naman dito sa dinner namin. Ayan, magkatabi si Master Danny at si Master Gabi, at masaya. Lahat kami, mga kaspero, ay masaya sa hapunan namin. Ayan yung bisita, kumuha siya ng inihaw, kumuha siya ng kinilaw, sumandok siya ng sausawan, tinikman niya yung Filipino sauce. Ayan, at medyo tumabi-tabi muna siya kasi aatak mo siya. Ayan, kasama pa namin yung isang bisita namin, si May Magay. Ayun, o, ayun siya, si Bibi, si She, yung misis ni Master Gabi Ramal, si Master Rex. Ayan, si Mrs. naka-Titans. Ayan, mga kaspero. O sino pang wala dyan, pwede kayo makahabol sa hapunan namin. Si Kuya Dods, ayun, kasama din kasi galing siya ng Kalibo, walang klase, umuwi muna. Ayun, magkamukha kasi silang dalawa ng Koreano. Si Kuya Dods kasi parang lahing Koreano yan, mga kaspero, eh. Kaya sabi ko sa kanya, magtabi nga kayong dalawa. Tumabi siya saglit kasi nahiya daw siya kay kuya niya, saka umalis din siya. Ayan, mga kaspero, may mga video, yung mga kumain. Yan, si Master Kyle, halos hindi mo na mabati, hindi siya gutom na gutom. Yan, si Junjun. Lasa? Galing, mga kaspero, nagdagdag yung bisita natin, talagang nasarapan talaga. Isipin nyo ba naman, King Mac yung inihaw tsaka talakitok. Hindi ko na binidyohan, mga kaspero, kung ilang balik siya, kung ilang dagdag siya. Ayun, talaga namang ang sarap ng hapunan namin, mga kaspero. Sa lahat po ng mga nanonood ng video ito, paki-like, share, at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga na-upload naming mga video. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ng aking YouTube channel, at sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ads, kasi malaking tulong po yun sa amin, mga kaspero. Maraming salamat po. Ayan, yan na nga yung yung natira, yung isang
Iwa, pero yung talakito, Timak. kalahati pa. Yung sinabawa namin. Ayun. Masibik. Yung mga aspiro natin ay kumuha ng tagkakalahati. Kasi wala yung misis nila. Ay gusto nilang patikimin. Dadanin nila yun pa uwi. Ayun mga aspiro.